Dala ng kabataan, nakahiligan na namin ng pinsan kong si Omer ang gumawa ng kung ano-anong kalokohan. Pareho kaming pasaway. May pagkakataon na hindi na namin naiisip kung nakakasakit na kami o kung nakakatawa ba para sa iba ang mga ginagawa namin. Basta ang mahalaga, nag-i-enjoy kami at natatawa kami sa sarili naming biro. Kahit nakalimitang nagagalit talaga ang mga binibiro namin sa aming dalawa. Isa sa pinaka-nakahiligan namin ang mag-prank. Yun bang nananakot unang gugulantang kami ng mga tao kahit na hindi namin kakilala. As a matter of fact, mas gusto na namin yung di namin nakikilala. Kapag kasi mga kakilala namin ang pinaprank namin, 100%, ginagantihan kami ng mga ito. Sino ba namang kriminal ang gugustuhin magantihan sila ng kapwa kriminal? Hindi ako, hindi rin ang pinsan ko. Len, manako tayo sa fitting room. Bulong ni Obet sa akin habang namamasyal kami sa isa sa pinakalumang department store sa aming lugar. 14 years old na kami ng mga panahon iyon. Paano? Doon ka sa fitting room ng mga babae. Doon naman ako sa mga lalaki. Sa labas lang naman tayo. Pero basta may pupasok, tapunan lang natin ito. Ipinakita niya sa akin ng isang dakot na fake rubber centipedes. Wow! Lumampot ako ng isa. Kinilabutan ako sa mga ito dahil mukha itong totoo. Saan mo naman nakuha ang mga to? Nabili ko to sa States nung nagbakasyon kami sa LA last year. Nakita ko to kasama ng mga Halloween costume sa strip mall. Tumakot ako ng ilan. Paano? Ihahagis lang natin sa loob sabay takbo. Tumangusi habang nakangisi. Una kong nabiktima ang isang batang babae at ang ina nito. Nagfi-fit ang mag-ina ng mga damit ng bata nang maghagis ako ng mga plastic na alupihan sa itaas ng dividers ng fitting room. Napahagik-hik ako nang marinig kong sumigaw ang mag-ina. Tumakbo na rin naman ako agad nang maramdaman kong binubuksan na ng mga ito ang pinto upang makalabas. Pagkatapos nun, hinanap ko na si Obet. Nakita ko itong nag-window shopping malapit lang sa isang fitting room sa men's section. Nakasimangot ito at nanghahaba ang muso. Ano nangyari sa'yo? Ang tanong ko. Wala akong nabiktima. Wala naman yata nagsashopping na lalaki rito. Ito. Mag-ina. Natatawang sabi ko. Ang lakas sumigaw ng nanay. Mas malakas pa kaysa dun sa anak niya. Piling ko yung nanay lang talaga ang natakot. Nahawa na yung anak sa pagsigaw. Sayang. Sana pala sumama na lang ako sa'yo. So anong plano? May mga toy centipedes pa ba rito? Ipinakita ko sa kanya ang natitira pang rubber toys. Nag-isip siya sandali. Alam ko na. Ang ano, manako tayo ng mga batang umuwi doon sa may riles. Siyam na mga bata, edad 5 hanggang 8, ang naabutan namin naglalaro sa may riles. Kahit pamilyar na sa amin ang mukha ng mga batang yun, hindi naman talaga kami magkakakilala. Mga taga-subdivision kami na malapit lang sa squatter kung saan nakatira ang mga ito. Anong plan? Tanong ko kay Oli. Nakatago kami sa likod ng sira at kala mo yung jeep. Wala na itong mga guho. Nakaparada ito sa tabi ng riles. Batuhin mo ng isa yung 3 batang nakaupo. Sumilip ako. May 3 batang lalaki na nakaupo sa mismong bakal ng riles. Nakatalikod ang mga ito sa kinaroroonan namin. Nagtapon ako ng isang rubber centipede. Sumablay iyon. Sinundan ko agad yun ang kilaw. Tumama na ito sa likod ng nasa pinakakaliwa sa 3. Pero hindi niya naman ito naramdaman. Kaya muli akong bumato. Naglanding ang 3 sa ikalawang balikat ng batang nasa likod. Nakasando lang ang bata kaya napalingon siya sa bagay na dumapo sa kanyang balikat. Tumayo siya at nagsisigaw, "Tanggalin niyo, tanggalin niyo," sabi nito sa 2 kasama. Natakot din ang kanyang mga kasama, kaya sa halip na tumulong, tumistansya lang ang mga ito sa kanya. "Mama, mama," walang nagawa ang bata kundi muling sumigaw habang naninigas sa kinatatayuan. Naghagik-hikan kami niyo. Lalo na nang dumating ang ina ng bata na siya pang pumalo, pumingot at nagalit sa bato. Tigil-tigilan niyo na yung ginagawa niyo ni Owen. Panira mo ng mas nakatatanda naming pinsan na si Ate Ellen. Ito kasi ang isa sa iilang nakakaalam ng kalokohan namin ni Owen. Hindi ba kayo natatakot makarma? At saka mamayanan, maka-aksidente pa kayo sa ginagawa ninyo. Baka madamay pa pati ang mga magulang ninyo sa pamimarwisyon ninyo sa mga tao. Marami pa itong sinabi mo pa doon, pero hindi ko na ito pinakinggan.
Una dahil manhid na ako sa mga pangaral niya. At ikaw wala pa. Wala lang talaga akong pakialam noon. Isang tanghali, araw ng pesta sa aming lugar. Len, punta tayo sa plaza mamayang gabi. Pagyayaya ni Owen. Manood tayo ng beauty pageant. Ha? Umaabot yun ng madaling araw eh. Magpare na lang tayo. Hindi naman natin tatapusin. Gusto ko lang makita ang mga candidates this year. Sus, baduy mo talaga. As if beauty pageant talaga yun. Eh paramihan lang yun ang nabentang ticket. In short, kahit mukhang kuhol, pwedeng manalo basta magaling magbenta ng balot. Malakak si Owen. Naiingit ka lang yata eh. Ba't di ka kaya sumali next year? Malay mo manalo ka. Nang ano? Medal o mumurahing trophy o plaque? No thanks. Sige na Obet, magparya na lang tayo. Ano bang pupuntahan natin sa perya na hindi pa natin nakita ng mga nakaraang pesta? At least doon sa beauty pageant, iba ang mga kandidata kumpara list. Sige na doon na lang tayo. Naiinis na ko ang milit nito. Inusuan ko ito at inarap. Ayoko kasi talagang manood ng beauty pageant kung hindi rin lang naman ito pang national or international. Medyo cheap kasi para sa akin ang mga inter-barangay pageant. Bukod kasi sa mga baduy ang mga dance, kadalasan hindi naman talaga magaganda ang mga sumasali. Sige, payag ako. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Namaan muna tayo sa parin. What? Eh magkahiwalay ang lokasyon ng perya at plaza ng venue ng pageant. Walking distance lang naman ang lalim. Kaya lang medyo kapos sa poste ng ilaw ang daraanan namin. Kaya medyo matindi. Take it or leave it. Ako ang nagyaya sa perya. Pero natawa na lang ako nang makarating kami roon. Ako pa ang nahirapang magyakag kay Obet papunta sa venue ng beauty pageant. Marami kasing bagong pakulo ang pareyahan ng taong yun. Marami rin bagong mga palaro, freak shows. At rice, ang usapan namin 2 oras lang kami magpeperya. Para sa pagsapit ng alas 9 ay makapunta na kami sa venue ng pageant. Alas 9 na Obet, tara na, baka nag-uumpisa ng pageant. Pagyayaya ko sa kanya. Masyado itong mabala sa pagtaya sa tinatawag namin beto-beto. Maglalakat pa tayo. Baka hindi na natin maabusan ng umpisa noon. Sandali lang. Di ba sasakay pa tayo sa horror train? Sigurado akong hindi naman mag-uumpisa ang pageant agad. Alam mo na, Filipino time. 1 hour late parati. Tinawanan ko ito. Ikaw ang bahala. Sa totoo lang kung ako ang tatanungin mo, ayoko nang pumaroon. Pero ayoko rin naman ako ang sisihin mo kung bakit hindi ka nakapanood. For the record, ha? Pinaalalahanan kita kaya walang sisihan. Oo, natara na. Sakay na tayo sa horror ride. And then punta na tayo sa plaza. May maabutan pa kaya tayo ron, Obet? Tiningnan ko ang wristwatch ko na mapatapat kami sa una sa 2 magkahiwalay na poste ng ilaw sa may release. Umiindap-indap ito kaya masinipat kong maigi ang relo. 10:30 na. Aabot pa naman siguro tayo sa question and answer bago ang coronation, okay na yun. Napatingala ako sa ilaw ng poste. Mapupundi niya yata ang ilaw na to. Sana palitan na nila para hindi naman ubod ng dilim sa lugar na to. Asa ko pa. Matagal umaksyon ng mga taga rito eh. Palibhasa madalang dumaan ang mga tao sa lugar na to. Halika na bilisan na natin bago patuluyang mapundi yun. Nasa 4 hanggang 5 hakbang pa lang kami nang tuluyang namatay ang ilaw sa poste. Medyo malayo pang susunod na poste kaya halos hindi na namin makita ang nilalakaran namin. Sa totoo lang natatakot at kinakamahan ako nang biglang nagdilim. Bukod kasi sa kabilugan noon ng bar, yun din kasi ang lugar na maraming kwento-kwento. Tungkol sa diyon na isang babaeng putol lang ulo na madalas daw magpakita roon sa gabi. Ayon sa mga nakakita, buto raw yun ang isang dalagitang masagasaan ng tren na umending ingkis. Napultol lang ang ulo nito ng masagasaan ng tren matapos itong igapo sa lilis ng 3 lalaking bumahapas sa kanya. Hindi na raw kasi nahuli ang mga rapist na pumatay nito at iraw ang dahilan kung bakit nagpaparamdam pa rin doon ang babaeng yun hanggang sa ngayon. Malapit na kami sa kalawanging jeep nang makarinig kami ng tila ba pag-ungot o pag-iyak ng aso mula sa loob ng lumang jeep. Napakapit ako sa braso ni Obet. Pinagtanungan naman yan ako at kinantsaman. Huwag mo sabihin na naniniwala ka sa mga kwentong multo tungkol sa lugar na ito. Di totoo yun. Parati naman akong dumaraan dito kapag gabi. Wala namang nagpapakita sa akin. At saka hindi totoo ang mga multo. Katang isip lamang yun ng mga sinaunang tao na walang magawa sa buhay nila dati. Alam mo na, wala pa namang Facebook at Twitter ng mga panahon yun. Shhh! Hinata ko siya palapit sa akin. Pakinggan mo.
Nanahimik naman siya at nakiramdam. Tahimik na itinuro ko sa kanya ang loob ng kalawang jeep. Doon kasi talaga nang gagaling ang ingay na narinig ko. Tingnan natin. Wag na. Hinatak niya ako pabalik. Sobrang late na tayo. Sandali lang naman. Sisilipin lang natin. Pairam nga ng flashlight ng phone. Hinablit ko ang smartphone niya. Lobat na yung akin eh. Wala na siyang nagawa kundi ipahiram ang cellphone niya sa akin at sundan ako. Hindi ko pa pinipindot ang on button ng flashlight. Inihanda ko lang ito para mabuksan ko ito sa isang pindot lang. Pinuhay ko naman ang LCD at itinapat ito paharap sa aming unahan para naman kahit paano makita namin ang aming nilalakaran. Marahan kami naglakad papunta sa gilid ng jeep. Mga 2 hakbang na lang ang layo namin sa aming destinasyon nang may maaninag kami na tila bumbon ng taong gumagalaw-galaw sa loob. Hindi na namin naiwasang makaramdam ng pangingilabot nang nauliganigan namin ang tunog ng bibig ng isang tao na tila may ninunguya ang ninangasam. Tayo na. Medyo napalakas na wika ni Obet, sabay hatak sa braso ko. Nagulat ako. Halos kabasabay rin nun ang biglang pagtayo ng tao o nilalang na nasa loob ng jeep. Naging napakabilis man ang pangyayari. Nakita ko pa rin ang isa siyang batang lalaki na may napakaputing balat. Kulay itim at tila makintab na holan ang mga mata niya. Marumi ang maliliit at matutulis itong mga ngipin. Maihahalin tulad sa isang pirana ang hugis ng muso at bibig nito. At tila may kagat-kagat pa itong kapirasong laman ng kung ano man ang kinakain nito sa loob ng sirang jeep. Puro dugo ang bibig at suot nitong puting sando at pulang printed shorts. Di nagtagal ay naalala ko rin kahawig ng sando at shorts ang isa sa 3 batang lalaking nakaupo sa reels. Yung batang una namin binato ng fake scientific na hindi naman tinamaan. Mukhang nagulat din sa amin ni Omet. Kaya agad din itong tumakbo papalayo hanggang sa tuluyan na itong nilangon ng kadiliman ng lupa. Pinuhay ko ang flashlight ng phone ni Owen para silipin kung ano ang nasa loob ng jeep. Oh my God! Walang isang segundo. Tila bumaliktad ang aming mga sikmura dahil ang aking nakita. Pareho kami nasuka ni Owen. Isang asong kulay puti ang naroon. Naliligo ito sa sariling lupa. Wakwak ang tiyan. Nakalabas ang laman loob. Tanggal na ang panga nito at nakalawit ang putol na tila may kugmamagat o pumutol sa dulo nito. Kung hindi pa kami nahihimasmasan, tumakbo na kami ni Obet pa uwi. Sa sobrang takot, hindi siya makauwi mag-isa, kaya sa amin siya nakitulog. Mas malapit kasi ang bahay namin sa pinanggalingan namin. Kahit palagi naman kami magkasama, matagal-tagal din bago kami nakapagsalita o nag-uusap ni Obet tungkol sa nakita namin simula ng gabing iyon. Madalas nagkakatingin na kami at pagkatapos ay mag-iiyakan na may halang tayo. Hindi na kami dumanaan sa may rilis dahil sa pangamba na baka kami na ang susunod na kainin ang nilalang na ito. 4 na buwan din ang binilang bago namin natanong sa isa't isa kung ano ba ang nakita na. Aswang ba yun? Maligno? Demonyo? Hayop? Sa totoo lang hanggang sa ngayon, hindi pa rin namin alam kung ano iyon. Hindi pa rin namin nakukumpirma kung ang nilalang na iyon ay yung isa sa mga batang squatter sa may rilis ay iisa lang. Hanggang ngayon din, hindi pa rin namin may kwento sa aming mga magulang at mga kaanak ang nakita namin. Kahit naman kasi sa ang anggulo, napakahirap paniwalaan ang nangyari sa amin. Lalo pat wala namang nagpapalita sa amin na pinatay na tao sa ganoong paraan. Hindi pa kasama rin yung masamang reputasyon namin magpinsan sa lahat ng mga nakakakilala sa amin. Pero dahil sa nangyari, tinigilan na namin ang kalokohan namin. Hindi na rin kami gumagala sa gabi kahit nakapagpesta. Bukod doon, nagsimula na rin kami magsaliksik. Pero kasakasawi ang palad, hindi pa rin kami makahanap ng kahawig man lang ng nilalang nakainkwento.